Sumugod siya diretso kay Yeming. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Chaos Arithmetic Scripture. Deduce. Array. Activate. Hahaha. Talagang napakadali ninyong hanapin. Noong nakaraan, nakatakas kayo. Ngayon, huwag na kayong umasang makakatakas pa. Sa sandaling iyon, sa likuran niya, isang puno ang lumipad at malakas siyang pinabagsak sa lupa. Anong? Nagsimulang gumalaw ang mga sanga. Ang mukha nito ay naging mas nakakatakot. Isa pang atake ang paparating. Young Master, umatras ka. May kakaiba sa lugar na ito. Tumalon siya paatras para umiwas. Anong nangyayari? Ang mga punong ito, nagagawa pang gumalaw. At saka, ang lakas ng atake nila, katumbas ng isang buong atake ng Grand Martial Master. Narinig ito ng Martial Ancestor at nagulat. Ano? Sa kailaliman ng kagubatan, mayroon palang mga puno. Bawat puno ay may lakas ng Grand Martial Master. Kahit ako, hindi ko ito kakayanin. Sa mga sanga at damo, may mga talisman na kumikislap at nawawala. Anong gagawin natin? Young Master, hindi naging madali para mahanap sila. Hindi naman natin sila basta nalang pakakawalan, hindi ba? Mga talisman, patay na. Ang buong kagubatan na ito, ay isang napakalaking killing formation. Sa isip niya, nasa loob tayo nito. Hindi kailangang mag-alala. Kahit gaano pa kalakas ang mga puno lang sila sa lupa. Hindi naman sila makakagalaw. Ang haba ng mga sanga ang magdedetermina ng sakop ng kanilang atake. Basta't makontrol natin ang distansya, walang dapat ikabahala. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yeming ang killing formation, pinataas ang mga naunang Martial Monarch coins na ibinaon niya. Na-activate na ito. Ang mga sinaunang puno ay bumunot ng kanilang mga ugat at nagsimulang gumalaw. Lintek, talagang, gumagalaw sila. Sinasabi mo bang mga puno ito? Masyado kang sinungaling. Napalibutan na sila. Patay na. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga sigaw ang maririnig. Ang braso ko, naputol. Ang paa ko, ang protective chi. Wala man lang silbi. Ano ba talaga ang mga halimaw na ito? Mga hamak na aso't pusa. Nang ahas kayong maglagay ng bitag. Kung magaling kayo, labanan niyo ako ng harapan. Labanan mo ako. Isang puno ang bumagsak sa kanya, naging isang tumpok ng dugo, hindi na nakapagsalita pa. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng isang oras, ang mga punong ito, pagkatapos pumatay ng tao, hinigop pa lahat ng dugo mula sa katawan. Kahit damit at martial tools, hindi pinalagpas. Diyos ko, napaka-abnormal ng array formation na ito. Kahit ako, hindi ko inaasahan na magkakaroon ito ng ganitong lakas. Kung ibang tao na hindi maalam sa array formation ang napunta rito, natatakot akong hindi nila malalaman kung bakit sila namatay. Junior brother Ye, bilisan natin, umalis na tayo sa gubat na ito. Nakakatakot talaga dito. At saka, dahil ito ay isang maliit na mundo, tiyak na maraming kayamanan. Maglibot tayo para tingnan. Hindi ba't mga kayamanan lang naman iyon? Anong malaking bagay doon? Beiming, gamitin mo ang iyong Martial Dao Divine Soul. Bigyan mo siya ng kaunting kaalaman. Sa isip ni Miruyu, bihirang makita si Beiming na seryosong naghahanap ng ganito. Tama nga naman, ang lugar na ito, sa huli, ay nilikha ng isang martial god. Kahit si Beiming, natatakot akong mahihirapan din siyang harapin ito. Naiintindihan ko na. Kaya pala, gusto lang pala ni Master na manligaw. Naiintindihan mo ang ano? Sa isip ni Beiming, hindi ba't gusto lang ni Master na mag-score? Sagot ni Yeming, hindi ba't kalokohan iyan? Mayroon na akong si Lan Nhi bilang kapareha. Paanong may isip ko pa ang ibang babae? Hindi naman lahat ng babae ay tulad ni Sulan na may flawless sacred body. Ang bloodline ng Heaven Fox ng babaeng ito ay napaka-espesyal din. Si Master naman, hindi nagbibigay pansin. Talagang, walang kabusugan sa kasakiman. May problema ba sa pangunawa mo? Gusto ko lang namang subukan ng kaunti ang iyong kakayahang maghanap ng kayamanan.
Bakit napunta na naman sa ganitong usapan? Kung hindi interesado si Master sa kanya, kung gayon, gawin na lang siyang tagapaglingkod na kasama. Sayang lang. Ano ba talaga ang mga kung ano-anong natutunan mo mula sa mga alaala ng matandang Maniakis na si G. Tianpeng? Sa susunod, huwag ka nang magsasalita ng kung ano-ano pa. Lalo na sa harap ni Lan Nhi. Malinaw namang, para sa pagpapatuloy ng lahi, ang physique at bloodline ay parehong malakas at maganda. Si Master, talagang kakaiba. Junior brother Ye. Anong ginagawa mo? Haha, wala lang. Tara na. Sa sumunod na panahon, gamit ang kakayahan ni Beiming, walang takot na ginalugad ni Yeming ang maliit na mundo. Nakakita si Yeming ng prutas. Master, ang nakasabit sa puno ay talisman peach. Pagkatapos kainin, may uukit ang talisman markings sa mga buto. Ang paraang ito ng pagpapalakas ng katawan, magandang bagay ito. Ito ang money shaking tree. Isang alog lang, may mga level 3 talisman coins na mahuhulog. Maaaring ipagpalit sa martial monarch coins. Ay, pasensya na. Masyado akong nag-react. Dahil sa ilang kadahilanan, ayokong ma-misunderstand ng iba, sana'y mapatawad ako ni Junior Brother. Kung talagang nahihirapan ang kalooban ni Junior Brother, maaari ko na lang tanggapin ang 3 talisman peaches. Sige, malakas na sinuntok ni Yeming ang puno. Haha, ang money shaking tree, totoo pala talaga. Yumaman na ako. Yumaman na ako. Master, ito ang fire cloud grass. Maaaring palakasin ang fire attribute techniques. Maaari ring gamitin para mag-set up ng fire attribute killing formations. Lumipas ang panahon. Dumilim na. Nakakolekta na si Yeming ng maraming kayamanan. Ang biyaheng ito, talagang malaki ang ating nakuha. Senior sister, sino mang makakita ay may bahagi. Itong mga bagay na ito, hahatian kita ng kalahati. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Paano naman iyon pwede? Kung hindi dahil sa tulong ni Junior Brother, namatay na ako. Paanong kukunin ko pa ang mga gamit mo? Ayos lang. Kunin mo na, sister. Saka, paglabas natin, kailangan ko pang hawakan ka ng 1 beses. Ituring mo na lang itong bayad sa iyo. Napasimangot si Miruyo nang marinig ito. Junior Brother. Ako, si Miruyo, ay hinding-hindi isang babaeng basta-basta na lang. Kung dahil sa pagtanaw ng utang na loob, ang munting babae ay handang isakripisyo ang dangal. Ngunit kung ito ay isang transaksyon, pakiusap, humanap ka ng iba. Senior sister, nagkakamali kayo ng intindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi dahil sa iyo, sister, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mahanap ang ganitong misyon. Lahat ng magagandang bagay ay napunta sa akin, talagang hindi ito tama. Tahimik siya, walang sinasabi. Hehe, Junior Brother, tiyak na hindi mo alam ang halaga ng talisman peach na ito kaya madali mo lang ibinibigay. Napakamahal ng bagay na ito. TSK, pampalakas lang naman ng katawan iyon. Magkano naman kaya iyon? Nagbibiro ka ba? Tayo, kulang tayo sa lahat. Maliban lang sa pera. Natatandaan ko, sa isang auction minsan. Isang talisman peach na kasing laki lang ng sangkatlo nito, na ibenta sa napakataas na presyong 30,000 martial ancestor coins. Binigyan ako ni Junior Brother ng 3 kasing laki nito, hindi bababa sa 20,000 martial ancestor coins ang halaga noon. Katumbas na iyon ng buong yaman ng isang maliit na sekta. 20,000 martial ancestor coins. Ganoon na lang ibinigay ko sa iba. Coco, mayroon pa akong 17 piraso. Ayos lang. Tara na. Ang lugar na ito ay puno ng mga array formation. Basta't hihiramin natin ang natural na puwersa, napakadaling umalis. Makalipas ang ilang sandali, inactivate ni Yeming ang array formation, ibinalik silang dalawa sa labas na mundo. Ang mga bakas ng dugo at mga tira-tirang ito, lahat ay mula sa mga mag-aaral. Ang mga walang hiyang iyon, talagang pinatay silang lahat. Master, ang lugar na ito, nararamdaman kong mapanganib. Mas mabuting umalis na tayo agad.
Mayroon din akong ganitong pakiramdam. Ngayon, hindi pa kitagalang namatay si Yang Fuyu. Ang Yangwei Escort Agency, marahil ay hindi pa nakaka-react. Kapag napansin nila ang kakaiba, tiyak na pupunta sila rito para patahimikin tayo. Ngunit, ang lugar na ito ay nasa gitna ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Ang paglalakad ng basta-basta ay maaaring magdala sa atin sa teritoryo ng mataas na antas na demonic beast. Pagdating natin dito, ay dahil sa flying ship. Ngayon, paano tayo babalik? Master, maganda ang swerte. Yung matandang kaibigan, nasa malapit lang. Nasabihan ko na siya. Matandang kaibigan. Ang pressure na ito, anong nangyayari? Kaibigan, matagal na tayong hindi nagkita. Lumitaw ang kaibigan ni Yeming, Zuan Bing Beast. Level 8 Demonic Beast, Zuan Bing Beast. Isang nilalang na nasa antas ng Martial Saint. Binibini, hindi mo kailangang matakot. Hindi lahat ng demonic beasts ay basta nalang umaatake sa mga tao. At saka, malayo pa ako sa pag-breakthrough sa level 8, kulang pa ng kaunti. Sa kasalukuyan, nasa peak level 7 pa lang ako. Katumbas lamang ng peak martial ancestor ng inyong lahi. Yeming, matagal na tayong hindi nagkita. Ang iyong katawan, lalo pang lumalakas, ano? Sa hinaharap, tiyak na magiging isa kang pinakamalakas sa inyong lahi. Zuan Bing brother, masyado mo akong pinupuri. Sa pagkakataong ito, naabala pa kita. Nakakahiya talaga. Ayos lang. Nasa malapit lang ako. Bigla kong narinig ang tawag ng iyong master, kaya pumunta agad ako. Ano ba talaga ang nangyari? Nabilanggo ako sa loob ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts na ito. Kailangan kong abalahin si Zuan Bing brother na ihatid ako palabas. Kanina, narinig kong malapit nang mag-breakthrough si Zuan Bing brother. Itong enlightenment pill, regalo ko sa iyo. Nagulat si Zuan Bing nang marinig ito. Master, ang bagay na ito, napakahusay. Ang mga mataas na antas na Zuan beasts, bagamat may talino, ngunit napakatapat. Kung tatanggapin niya ito, ibig sabihin, may malaki na siyang utang na loob kay Master. Hindi ba't isang enlightenment pill lang naman iyon? Bagamat napakabihira, ngunit hindi naman ito isang bagay na hindi mabibili. Ganoon ba kahalaga iyon? Si Zuan Bing brother, hindi kaya kulang siya sa kaunting perang ito? Master, may hindi kayo alam. Ang cultivation ng Zuan beasts ay 100 o 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa mga tao. Maliban na lang kung magiging anyong tao sila at papasok sa lipunan ng mga tao, kung hindi, hindi sila maaaring humiram ng pills para mag-breakthrough tulad ng mga tao. Isipin mo na lang, kung isang Zuan Bing beast ang pupunta sa lugar ng mga tao para bumili ng pill, tiyak na pagtutulungan siyang patayin ng mga malalakas na tao. Agad sumugod ang Zuan Bing beast papalapit kay Yeming. Yeming. Bagamat hindi ako tao, ngunit alam kong napakahalaga ng bagay na ito. Talaga bang ibibigay mo ito sa akin? Ang inyong lingkod po ay bukal sa loob na nagbibigay nito. Pakiusap po, Senior, tanggapin ninyo. Tahimik siyang nag-isip ng matagal, pagkatapos ay kinuha agad ang pill mula sa kamay ni Yeming. Hindi ko itatago sa iyo, na-stop na ako sa peak level 7 ng 100 taon. Yung pintuan na iyon, hindi ko matapakan kahit isang paa. Hindi makapag-breakthrough. Kung magkakaroon ako ng enlightenment pill na ito, tiyak na makakaangat ako sa level 8 demonic beast. Magiging anyong tao. Yeming. Tinatanggap ko ang Reg Along ito. Ito ang beast seal ng aking Zuan Bing beast. Sumisimbolo ito sa ating pagkakaibigan. Sa hinaharap, kung kailangan mo ako, maaari mong gamitin ang seal na ito para tawagan ako. Nasaan man ako, darating ako para isugal ang buhay at tumulong. Sa isip ni Miruyo, ang pagkakaibigan ng isang level 8 Zuan beast. Iyon ay isang bagay na pinapangarap ng hindi mabilang na tao. Habang tumatagal ang pagsama ko sa kanya, lalo akong namamangha. Pagkatapos, ang dalawa ay inihatid ng Zuan Bing beast pabalik sa tarangkahan ng lungsod. Ang lungsod ng mga tao, hindi ako angkop na pumasok. Kung may kailangan ka,
Tandaan mong gamitin ang Beast Seal para hanapin ako. Maraming salamat, Zuan Bing brother. Junior brother. Hindi ko inaasahan na ibibigay mo pala ang Enlightenment Pill. Iyon ay isang walang katumbas na kayamanan sa merkado. Hindi bababa sa Martial Saint ang kailangan para magkaroon ng epekto. Bagamat napalitan mo ito ng pagkakaibigan ng Zuan Bing Beast, hindi ka rin naman nalugi. Ito ay isang mundong kinakain ng tao ang tao. Ang malakas ay maaaring umasa sa lakas para patayin ang mahina. Kahit pa isang henyo, may mga pagkakataong mahina rin. Kung hindi ako makikipagkaibigan sa mas maraming malalakas na tao, paano ko poprotektahan ang sarili ko? Ang prinsipyo, naiintindihan ko. Ngunit, ang ganoong klaseng pagbibigay, ang tapang na iyon, ay hindi ko kayang banggitin. Kung ako iyon, tiyak na hindi ko kakayanin. Oh, ito marahil ang pagkakaiba nating dalawa. Haha, senior sister, huwag mo na akong purihin ng ganyan. Mas mabuting isipin muna natin ang ating sarili. Susunod, kailangan mo akong tulungan na kumpletuhin ang misyon sa pagsali sa union. Kailangan ko man lang maghanda ng kaunti. Bukas, magkita tayo sa akademya. Nang araw na iyon, iniulat ni Miruyo ang balita tungkol sa mga mag-aaral na isinakripisyo ng Yangwei Escort Agency sa altar sa mga nakatataas. Nagalit ng husto ang Vice Dean, nag-utos sa 4 na martial monarchs na patayin ang lahat sa Yangwei Escort Agency. Lahat ng martial artists na Grand Martial Master pataas ay hinabol at pinatay. Sa loob lamang ng isang oras, hindi lamang pinuksa ang Yangwei Escort Agency, kundi direktang winasak din ang 2 malalaking bronze aristocratic families na nasa likod ng escort agency. Mabilis na kumalat ang balitang ito at gumimbal sa buong Chi City. Iba't ibang bersyon ng chismis ang lumabas. Tanging iilang tao lamang tulad ni Yeming ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Alam nyo ba, ang Yangwei Escort Agency, pinuksa ng ating Vice Dean. Narinig ko. Dahil daw ang young master nila ay inagawan ng asawa ang ating Vice Dean. Lintek, kahit bigyan mo pa siya ng lakas ng loob, hindi niya iyon gagawin. Malinaw na, dahil nakita niya dati ang Vice Dean na nakasuot ng damit pambabae. Kaya pinatahimik siya ng Vice Dean. Dean, may ganoon palang hilig. Ito, mahabang kwento. Narinig ko lang din sa iba. Boss. Sa wakas, bumalik na rin kayo. Mabilis na lumuhad si Zhang Heng, nakapag-breakthrough na ako. Sa wakas, nakapag-breakthrough na ako. Ha ha ha. Sa wakas, nasira ko na ang limitasyon ng corpse vein. Naging martial master na ako. Lahat, salamat kay boss. HMPH. Ang prinsipyo, naiintindihan ko naman lahat. Ngunit, ang buhok mo, anong nangyari dyan? Muntik na kitang hindi makilala. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Noong nagbi-breakthrough ako, sa loob ng corpse vein, biglang may lumabas na malamig na chi. Pagkatapos, naging ganito na. Sa totoo lang, sa tingin ko, medyo gwapo pa nga. Boss, kung hindi ninyo gusto, aahitin ko na lang. Kung gayon, hindi na kailangan. Sa tingin ko, ayos naman. Boss. Tingnan ninyo, hindi ba't si Miruyo iyon? Ang misyon ninyo sa pagsali sa union, kumusta na? Nahawakan nyo na ba? Coco, hindi pa. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang galing ni boss. Sa sandaling iyon, nagkakagulo at nag-uusap ang mga tao. Tingnan ninyo, hindi ba't iyon ang Purple Cloud Beauty? Hindi ko inaasahan, makikita ko siya rito. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating lapitan para makipag-usap? Sa tingin ko, pwede. Narinig kong napakadali niyang kausap. TSK. Tingnan ninyo ang hubog ng katawan na iyon. Payat kung dapat payat, mataba kung dapat mataba. Kung may magagawa ako sa kanya, langit na. Kung mangangahas ka talagang gumawa, kung masaya ka o hindi, mamaya na iyon. Ang mga nanliligaw sa kanya, uunahin kanilang patayin. Pinsan, mahal kong pinsan. Sa wakas,
Nahanap din kita. Sa isip ni Yeming, pwedeng simulan na ang misyon. Teka, huwag mong sabihin ngayon. Hindi pa ako handa sa isip. Mabilis na niyakap ni Yeming si Miruyo at sumigaw. Pinsan, pinsan, matagal tayong hindi nagkita, ang payat mo na. Hayaan mong suriin ko. Namula agad ang kanyang mukha. Hinawakan agad ni Yeming ang kanyang puwit para suriin. Lintek, anong ginagawa ng taong ito? Sobra na hanggang sa pagka-distort. Diyos ko, kung hindi lang sa gitna ng maraming tao, ngayon din, hihiwin ko na siya. Tiningnan ni Yeming si Miruyo at ngumiti. Talagang pamayat ka nga, wala nang gaanong laman. Ang sakit, hindi ka ba pwedeng magdahan-dahan ng kaunti? Ha, hindi ba't dahil matagal tayong hindi nagkita? Saglit lang na na-excite. Sa susunod, tiyak na mag-iingat ako. Ang lambot, may susunod pa. Haha, sa susunod na sandali, iimbitahan ko si pinsan sa Supreme Pavilion para kumain at magpalakas. Magkita tayo ulit mamaya. Ang mga tao sa paligid ay tahimik, hindi makapagsalita. Hindi nga may kakaila si boss. Nagawa pa niyang gawin, ang bagay na pinapangarap ko lamang. Humahanga ako. Lumipat ang eksena sa Yin-Yang Union, ha. Bata, talagang malakas ang loob mo hanggang langit. Niyakap mo pa si Miruyo sa harap ng maraming tao. Hindi masama, magaling ang ginawa mo. Sa tono mo, parang noong una, hindi mo inaasahan na makukumpleto ko ang misyon. Sa isip ni Yeming, ang nangyari kanina, paano niya nalaman agad? Sa totoo lang, ang pagkumpleto ng misyon ay formalidad lamang. Kahit mabaigo pa, ang Yin-Yang Union ay hindi tatanggi sa isang disipulo ng Yin-Yang sect na sumali. Ang pagsasabi noon na mabigat ang misyon, gusto ko lang makita ang iyong saloobin, kung seryoso ka ba o hindi. Ah, ganoon pala. Kung gayon, Senior Sister Murong, bakit kayo nasugatan? Noong pumunta ka sa Divine Martial Hall para hanapin si Miruyo at gawin ang misyon, kami ni Sister ay pumayag na sa iyong pagsali. Itinuring ka na naming miyembro ng Yin-Yang Union. Lumipat ang eksena sa Black Dragon Gang. Maririnig ang mga sigawan. Ang mga miyembro ng Black Dragon Gang ay nagliliparan. Nang makita ito, may agad na lumitaw. Sino ang nangangahas na manggulo sa teritoryo ng aking Black Dragon Gang? Alam nyo bang lahat kami ay miyembro ng Black Dragon Sect? Ang manggahas na kumilos laban sa amin, naghahanap ng kamatayan. Hoy, teka, Yin-Yang Union. Union Leader Morongzu. Vice Union Leader, Jade Beauty Yu Chen. Gamit lamang ang mga aso't pusa ninyo, nangangahas pa kayong magsalita. Sabihin ko sa inyo, mula ngayon, si Yeming, ako ang poprotekta. Hindi sang-ayon. Tawagin ninyo ang inyong union leader para sa isang-isahang laban. Pabalik sa Yin-Yang Union, sa huli, si Senior Sister at ang union leader ng Black Dragon Gang ay naglaban ng isang beses, at bahagya ring nasugatan. Maraming salamat, Senior Sister, sa pagprotekta. Ako ang nakadamay kay Senior Sister. Anong nakadamay? Lahat tayo ay mula sa Yin-Yang Union. Ang iyong bagay ay bagay din ng lahat. At saka, matagal ko nang gustong talunin ang taong iyon. Ang pakikipaglaban sa kanya, napakasaya rin. Ang sugat niya ay mas malala pa kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, biglang may sumipa sa pinto at pumasok. Nagulat ang tatlo at napatingin sa kanya. Chen, hanggang kailan mo pa ako paghihintayin? Ngayon, kailangan mong sumagot. Gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa Yin-Yang sect? Lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ni Yu Chen, ang pasensya ko, may hangganan. Kung hindi nakialam ang aking ama, ang kahihinatnan, alam mo na. Sa sandaling iyon, may hamampas sa kanyang kamay. Chen Wan, talagang wala ka ng kahihiyan. Huwag kang magkalat ng ihi kung saan-saan. Gamit ang iyo, karapat-dapat ka ba kay Chen? Ito ang East Chi Academy. Hindi ang Yin-Yang sect. Maging mas mahinahon ka para sa akin. Nagalit siya at nagngalit ng ngipin. Morong Zhujiao. Ito ay usapan ko. Hindi mo kailangang makialam. Ang bagay na ito,
iligtas mo muna ang pamilya ni Chen Chen. Kung hindi mo magagawa, tumabi ka para sa akin. Senior sister, anong nangyayari? Ang nakababatang kapatid ni Chen Chen, lumabag sa mga alituntunin ng sekta. Ipinasok sa malaking bilangguan. Maaaring bitiyin. Ang ama ni Chen Wan ay isang elder na may kapangyarihan. Kumilos siya para iligtas ang kapatid ni Chen Chen, sa kondisyon na si Chen Chen ay ipakakasal kay Chen Wan. Anong alituntunin ng sekta ang nilabag ng kanyang kapatid? Yung batang iyon, napakalakas ng loob. Ninakaw niya ang treasure-seeking mouse sa loob ng sekta. Pumunta sa Two Forms Heaven Dao Realm. Ang resulta, nawala niya ang treasure-seeking mouse. Yung treasure-seeking mouse na iyon, magaling sa paghahanap ng kayamanan. Ito ay walang katumbas na halaga. Kahit may pera ka, hindi mo ito mabibili. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang tinatawag na Two Forms Heaven, ay isang teritoryo na sakop ng Yin-Yang sect sa labas ng Tianyuan Continent. Maraming maliliit na mundo. Bawat lugar ay maraming yaman. Maaaring magsilbing likod bahay ng malalaking sekta, palakasin ang kanilang puwersa. Kung dati, ang pagkawala ng gamit sa Two Forms Heaven ay hindi malaking problema. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, sa loob ng Two Forms Heaven, biglang lumitaw ang isang napakatakot na halimaw. At pinatay nito ang lahat ng disipulo sa loob. Yung halimaw na uod na iyon, may dala itong lakas ng martial god. At inangkin pa ang Two Forms Heaven bilang pugad. Napakahirap puksain. Mula noon, ang Two Forms Heaven ay naging isang napakapanganib na lugar. Halimaw na uod, maaaring isa itong magandang bagay. Mababa ang talino, mas madaling kontrolin. Sa susunod na pagbalik ni Master sa Yin-Yang sect, tiyak na kailangang pumunta sa Two Forms Heaven. Maaari kong ituro kay Master ang insect controlling art. At maaaring makontrol ang pugad ng mga uod na iyon. Sige, susundin kita. HMPH. Yu Chen Chen. Yung batang iyon. Anong hiningi niya sa iyo? At anong relasyon ninyo? Hindi nakapagtatakang ayaw mong sumama sa akin pabalik. Kaya pala, mayroon ka ng ibang lalaki rito. Hinawakan ni Chen Wan ang balikat ni Yeming, gayunpaman, hindi ba may problema ang mata mo? Nagkagusto ka sa isang martial master. Maliban sa mukha niya, ano pang punto niya ang mas magaling kaysa sa akin? Alisin mo ang kamay mo ngayon din. Kung ayaw mong gawin kitang baldado. Gamit ang iyo. Sa sandaling iyon, kumilos si Yu Chen Chen para pigilan si Chen Wan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at itinulak si Yu Chen Chen. Yu Chen Chen, nangangahas kang protektahan ng ibang lalaki sa harap ko. Huwag mong kalimutan ang iyong sitwasyon ngayon. Maliban sa akin, walang sino man ang makakapagligtas sa iyong kapatid. Ang bagay na ito, walang kinalaman sa kanya. Kahit protektahan ko pa siya, ano naman? Anong kinalaman noon sa iyo? Ayon sa mga alituntunin ng sekta, 3 taon pa bago bitayin. Kaya ngayon, ako mismo ang pupunta para hanapin ang treasure-seeking mouse. Kung mamatay man ako sa Two Forms Heaven, iyon ang aking kapalaran. Kay Chen Wan, walang anumang kinalaman. Sige, sige, sige. Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, bahala ka. Pagdating ng panahon, tutulungan ka pa ng young master na ito na kunin ang iyong bangkay. Sa oras na iyon, naging tae ka na ng mga halimaw na uod na iyon. Ang bagay na ito, matutulungan ba ni Master? Kung pag-uusapan ang bagay na ito, kailangan ng martial ancestor. Si Elder Gao Fengxian naman, medyo kulang pa. Si Grandmaster Yuan, kaya niyang gawin. Ngunit, hindi siya basta nalang gagastos ng maraming lakas. Kahit pumayag pa siya, ikaw at si Chen Chen ay hindi naman gaanong malapit. Hindi rin madaling tumulong. Tahimik na nag-isip si Yeming, makalipas ang ilang sandali, sa likod ng bundok, sa maliit na landas. Kahit ano pa ang Two Forms Heaven, kailangan kong pumunta roon. Pagdating ng panahon, tutulungan ko siya. Ha ha ha. Magandang babae na nakasuot ng ordinaryong damit. Ako'y naiinis. Malinaw na isang malanding babae.
Iyon ang mga kapatid na nagkagusto sa iyo. Akala mo birheng dalisay ka. Nagpakahirap kang maging asong dilaan ang kanilang mga paa ng kalahating taon. At ikaw naman, niyakap at hinawakan ka sa harap ng maraming tao. Kung alam lang naming ganito ka kababa, matagal ka nang tinapos ng mga kapatid na iyon. Ngayon, ipapakita namin sa iyo ang kahihinatnan ng panloloko sa amin. Sila ay mga kamag-anak ko. Ang pagiging malapit ng kaunti ay normal lang. Kahit ano pa ang kanyang pagkatao. Anong ginagawa ko? Anong pakialam ninyo? Ha? Ang tinatawag ninyong paghahabol ng kalahating taon, ay kusang loob lamang ninyong ginawa. Mula simula hanggang katapusan, hindi ko kayo kailanman hinilingang gawin ang anuman. HMPH. Ikaw na malanding babae. Nangangahas ka pang magdahilan. Kahit pa sabihin nating, ang pagiging malapit mo sa iba ay ayos lang. Ngunit bakit, sa taong si Yeming pa? Iyon ang pinaka nakakainis. Dahil sa batang iyon, binugbog kami ng Yin Yang Union ng isang beses. Ito, ay isang utang na. Babayaran mo gamit ang iyong katawan. Mukhang, kailangan ko nang magbayad at gumamit ng lihim na paraan para makatakas. Sa sandaling iyon, may humawak sa balikat ni Miruyu. Bigla siyang hinayla at nawala mula sa pagkakapalibot nila. Junior brother Ye, bakit ka narito? Nagkataon lang na dumaan. Anong nangyayari dito? Wawalang anuman. Si Yeming. Lintik. Dahil sa batang iyon, binugbog kami ni Morong Zhujiao ng isang beses. Pati si Miss Yu Chen, ang tindi rin niyang manakit. Ha? Gusto ninyo akong guluhin? Direktahin niyo sa akin. Bakit kailangang pahirapan pa ang isang binibini? Ang bagay na ito, paano ninyo gustong ayusin? Patayin. Senior brother, huwag kang padalos-dalos. Kung talagang kikilos tayo laban sa kanya, hindi lang tayo ang mamamatay. Pati ang union leader ay mabubugbog na naman ng dalawang babaeng iyon. Tama ka. Ang lugar na ito ay napakalapit sa Yin Yang Union. Hindi tayo maaaring kumilos. Nagalit siya at nagngalit ng ngipin. Suminghal ng isang beses. HMPH. Kung hindi lang dahil sa proteksyon ni Morong Zhujiao, isang martial master na tulad ko, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpitik ng daliri. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng Chizuang. Ang uri ng taong tulad mo, habang buhay natatayo lamang sa likod ng mga babae. Tara na. Hindi ko inaasahan, ang paggawa ng misyon para sumali sa grupo ay magdudulot ng ganitong gulo. Ako ang nakadamay sa iyo, sister. Nang pumayag si Chen na tumulong, inaasahan na niya ang kahihinatnan. Hindi kailangang intindihin ni Junior Brother. Tama, Junior Brother Ye. Noong araw na iyon, hindi ba't sinabi mong gusto mo akong imbitahan sa Supreme Pavilion? Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Yeming si Miruyu sa Supreme Pavilion. Sa likuran, may mga taong patagang sumusunod. Lintek, pumunta na naman sa Supreme Pavilion para kumain. Hindi kaya, napakayaman ni Yeming. Sa tingin ko, ordinaryong tao lang din naman siya. Ang lugar na ito, pati tayong mga estudyante ay maaari ring kumain. Tingnan mo ang taong iyon, kasama si Miruyu, ang lapit nila. Gusto ko siyang harangin at bugbugin. Ngunit ngayon, wala nang pagkakataon. Tama ka. At saka, naimbestigahan ko na. Si Miruyu, wala naman talagang pinsan. Lintik, magandang babae na nakasuot ng ordinaryong damit, hindi kaya, talagang nahulog na sa bahay niya. Nagseselos ako. Ngayong araw, nagdulot ako ng gulo kay senior sister. Iinumin ko muna ang isang ito bilang paghingi ng tawad. Isang lagok, inubos ni Yeming, tawagin mo akong Xiaoyu. Sa totoo lang, hindi naman ako mas matanda sa iyo. Mas maaga lang akong sumali sa union ng kaunti. Sa isip ni Yeming, napakaganda. Hindi tama, hindi ito dapat isipin. Mas mabuting uminom pa ng kaunting alak para gumanda ang pakiramdam. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring magkaroon ng ibang iniisip na babae. Sabi ni Beiming, walang kinalaman sa alak.
Siya ay may katawan ng Heaven Fox. Sa mga lalaki, may malakas siyang pang-akit. Normal lang na magkaroon si Master ng ibang iniisip. Isang lagok din, inubos ni Miruyu, hehe. Junior brother, nakita mo na rin. Ang pagiging kamag-anak ko, kailangan ding magbayad. Ngayon, hindi ko matansya kung ilang mag-aaral ang gustong bugbugin ka. Nagsisisi ka ba na niyakap mo ako noon? Hindi nagsisisi. Hindi nagsisisi. Hindi pa ako nagsisisi. Ang sama mong uminom. Isang kopata pa lang, lasing ka na. Nagsisisi akong, hindi kita niyakap ng mas matagal. Hehe, mukhang hindi ka naman pala isang tuod, bata. Yeming, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa akin. Kailangan mong makinig ng mabuti. Alam mo ba kung bakit nila ako tinatawag na beauty in common clothes? Dahil nagmula ako sa karaniwang mamamayan. Noong kara-rating ko lang sa akademya, isang lumang damit lang ang suot ko. Hindi ba't common clothes, iyon? Ang pamilya ko, talagang napakahirap. Ang aking ama ay isang manggagawa ng baldosa. Buong buhay niya, hindi siya natutong mag-martial arts. Kaya bilang isang mabait na manggagawa, napakaliit ng kanyang kita. Halos hindi siya makapag-asawa. Hanggang sa edad na 40, nakilala niya ang aking ina. Sasabihin ko sa iyo, isang lihim, ang aking ina, ay hindi tao. Nagulat si Yeming nang marinig iyon. Siya, ay isang Heaven Fox. Paano mo nalaman? Ang aking ina ay isang Heaven Fox. Ngunit, siya ang ika-6 sa listahan ng mga demonic beasts. Ang nine-tailed Heaven Fox. Nasa tuktok, kayang pumatay kahit ng mga Diyos. Ganoon siya kalakas. Hindi ba't dapat napakasagana ng buhay ninyo? Hindi bababasa, hindi kayo dapat kapusin sa pera. Bakit kailangang magsuot pa ng sirang damit para pumasok sa akademya? Ito, ay isang napakatagal ng kwento. Pagkatapos akong ipanganak ni ina, umalis na siya. Hindi ko siya kailanman nakita. Pati si ama, 1 taon lang silang nagsama ni ina. Sabihin mo nga, gaano kalaki ang konsensya niya. Kahit gatas niya, hindi ko man lang natikman kahit isang beses. Noong lumaki ako, tinanong ko si ama kung bakit siya umalis. Sinabi ni ama, noong bata siya, nagligtas siya ng isang sugatang fox. Napakaganda ng fox na iyon. Maputi ang balahibo, lubhang kaakit-akit, at yung fox na iyon, ay ang aking ina pala. Noong bata pa siya. Pagkalipas ng 40 taon, si ina ay isa ng makapangyarihang Heaven Fox. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob, pinakasalan niya si ama. At ipinanganak ako. Ngunit, napaka-irresponsible niya. Pagkatapos magbayad ng utang na loob, umalis na siya. Pinabayaan akong mabuhay o mamatay. Mula pagkabata, wala akong pagmamahal ng ina. Bakit hindi man lang siya dumalaw sa akin? Galit ako sa kanya. Inilagay ni Yeming ang kamay sa ulo ni Miruyu. Maniwala ka sa akin, tiyak na mayroon siyang hindi masabing dahilan. Isang utang na loob 40 taon na ang nakalipas, bumalik pa rin para magbayad. Paanong magiging isang taong walang puso at walang pakiramdam? Walang dugo at walang laman. Sa isip ni Yeming, noon, pinatay ang aking ama. Ang aking ina, hindi rin piniling mabuhay at dalhin ako para tumakas mula sa Ye family. Ngunit sa huli, pinilit pa rin siyang mamatay. Kung nabubuhay pa sila, tiyak na ipagmamalaki nila ako. Siya, katulad ko rin pala, isang taong may mapait na kapalaran. Pagkaalis ni ina, napakabait sa akin ni ama. Araw-araw siyang nagsusumikap kumita ng pera, para ibili ako ng magagandang damit. At ako, pagkatapos kong maging 10 taong gulang, sinasabi ng mga tao sa paligid na isa akong munting binibini. Kasabay noon, may ilang masasamang tao na nagpuntirya sa akin. Gusto akong kunin para maging asawa mula pagkabata. O ibenta. Para protektahan ang aking buhay, si ama ay nakipaglaban sa kanila hanggang kamatayan. Ngunit, kahit ano paman, isa lamang siyang ordinaryong tao. Kahit martial artist ay hindi siya. Noong ako'y 13, para protektahan ako, si ama ay binugbog ng mga tao, hanggang mamatay. Sa sandaling iyon din,
Nagising ang aking bloodline. Pinatay ko lahat ng mga taong kumilos laban kay ama. Ipinaghiganti ko si ama. Magaling ang pagpatay. Pagkatapos, inilibing ko si ama. Umalis ako sa aking bayan. Naglakbay kung saan-saan. Para maiwasan ang ibang tao na magtangka sa akin, pinahiran ko ng itim ang aking mukha. Hindi ako nang ahas na gamitin ang aking tunay na mukha. Isang araw, narinig kong ang East Chi Academy ay naghahanap ng mga mag-aaral. Sinubukan ko ang aking swerte, hindi ko inaasahan, nakapasok ako. Kaya nagkaroon ng ako ngayon. Dahil noong panahong iyon, gutay-gutay ang aking kasuotan. Kaya nagkaroon ako ng palayaw na beauty in patched clothes. Sa isip ni Yeming, mahirap isipin, isang 13 taong gulang na munting binibini, paanong nakaligtas sa mundong ito na malakas ang kumakain sa mahina. Bagamat hindi niya sinabi, ngunit tiyak na dumanas siya ng maraming hirap at pait. Matagal nang lumipas iyon. Ngayon, ikaw na ang dakilang kagandahan ng akademya. Isa ka na ring munting mayaman. At saka, marami pang lalaking mag-aaral ang humahabol sa iyo. Ang mga humahanga sa akin. Una, wala akong pamilyang pagmumulan. Pangalawa, wala akong potensyal. Ang paghahabol nila sa akin, ano pa ba ang dahilan? Hindi ba't ang aking itsura? Kung pagnanasa lang sa itsura, kung gayon, ano ang pinagkaiba ko sa mga babae sa bahay aliwan? Hindi tayo gaanong nagkakalayo sa edad. Ngunit ikaw ay isa ng martial master. At saka, ang iyong lakas sa laban ay malinaw na mas malakas pa kaysa sa isang grupo ng ibang martial masters. Paanong wala kang potensyal? Ako, kalahating demonyo, kalahating tao. Ang pag-cultivate ay napakaraming hadlang. Ang tinatawag na lakas sa laban, ay dahil lamang sa bloodline. Unti-unti, ang katawan ay magdaranas ng matinding pinsala. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang Heaven Fox ay hindi dapat maliitin. Kayang maramdaman ang kalooban ng langit. At ang tao ay ang espiritu ng lahat ng bagay. Ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang. Ang anak ng dalawang uri ng nilalang na ito, marahil ay may pambihirang talento. Ang mabagal niyang pag-unlad, marahil ay dahil mali ang landas na kanyang tinatahak. Nakita ko ang daloy ng kanyang Yuan Chi, natuklasan kong lagi siyang nagkukultivate ng mga teknik ng mga tao. Tiyak na hindi ito tama. Dahil ang kanyang bloodline ay iba sa karaniwan. Mas malapit sa mga meridian ng demonic beasts. Si Old Ancestor Tong Tian, mahilig mangolekta ng mga lihim tungkol sa katawan ng fox. Kabilang doon ang Yao Xianjing, Demonic Immortal Scripture. Ito ay isinulat ng isang kalahating demonyo, kalahating tao. Kung pumapayag siyang tanggapin ang soul seal ni Master, maaaring ituro ito. O, kung pumapayag siyang mapang-asawa ni Master, pwede rin. Pareho lang. Maaari siyang magsilang ng pambihirang supling. Hinawakan ni Yeming ang kwelyo ni Beiming, ilang beses ko na bang sinabi. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring humanap ng ibang kapareha. Master, sa hinaharap, tiyak na magiging isang dakilang martial Dao expert. Libu-libong mga anyo, paanong magiging sapat ang isang asawa? Noon, si Old Ancestor Tong Tian, malinaw na may reputasyon lamang, mayroon siyang 13 kerida. Hanggang 100. Tiyak na isang matandang many Akis. Kailangang ipagpatuloy ni Master ang kanyang treasure robe. Ang mga magiging asawa sa hinaharap, tiyak na hindi magiging kakaunti. Kailangang maintindihan ni Master, kung mas malakas ang isang tao, mas marami ang asawa. Halimbawa, ang leon. Kung mas malakas ang leon, mas maraming babaeng leon ang nakapaligid. Ang leon ay hayop. Paanong may kukumpara sa tao? Huwag mo nang banggitin ang bagay na ito. Inilabas ni Yeming ang aklat na ibinigay ni Beiming, Xiao Yu. Ang iyong katawan ay higit na nakahihigit sa maraming tao. Mali lamang ang landas ng iyong paglalakbay. Itong Yao Xianjing ay isinulat ng isang kalahating demonyo, kalahating tao. Ito ay isang God-level technique. Gusto mo bang matutunan? Yeming, nagbibiro ka ba?
Bibigyan mo ako ng God-level technique. Talaga. Ngunit, ang ganitong uri ng technique, hindi maaaring basta nalang ipasa. Ang tinatawag na great kindness is like enmity. Ang pagbibigay nito sa iyo ng libre, lubhang nag-aalala ang aking puso. Kung gayon, gusto kong pumayag ka sa 3 bagay sa akin. Tatlong bagay. Kung silan. Huwag mong sabihing 3. Kahit 10 pa, pwede. Coco. Ang partikular, kung ano ang gagawin, hindi ko pa naisip. Sa madaling salita, tingnan mo muna ang scripture na ito. Binuksan ni Miruyo ang aklat para tingnan. Yao Xianjing, nahahati sa itaas, gitna, at ibaba, 3 bahagi. Ang itaas na bahagi, sapat na para makapag-cultivate ako hanggang martial monarch realm. Kung mauunawaan ko ng lubusan ang mga prinsipyo ng 3 bahagi, maaari pa akong maging martial god. Hindi nga may kakaila na ito ay isang god-level technique. Bagay sa iyo, mabuti iyon. Ang oras. Hindi na rin maaga. Babalik na muna ako sa dormitoryo. Mabilis na hinayla ni Miruyo ang manggas ni Yeming. Ngayon, gusto kong sanayin ang Yao Xianjing. Maaari mo ba akong abalahin? Nabantayan ako. Makalipas ang ilang sandali, sa dormitoryo ni Miruyo, nagbago ang aura sa paligid ng kanyang katawan. Anong sitwasyon ito? Ang pag-cultivate, kailangan pa bang bantayan? Ganoon ba kapanganib ang Yao Xianjing? Kung gayon, madaling mamatay ng hindi namamalayan. Langit at lupa ang saksi. Narito lamang ako para magbantay. Wala akong anumang masamang iniisip. Hindi dapat tumingin. Hindi dapat maging bastos. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring magkaroon ng iniisip na ibang babae. Hihi. Hindi ko inaasahan, si Yeming ay mayroon palang ganitong kakyut na sandali. Nagiging dahilan para hindi ko mapigil ang asarin siya. Yeming. Ang dami kong pawis. Ang damit ko ay puno ng pawis. Dahil sa teknik na sinasanay, hindi ako makagalaw. Matutulungan mo ba akong panasan? Sige. Ngunit, pagpupunas lang naman ng pawis. Hindi naman ito kakaibang bagay. Hindi ito maituturing na pagkakasala kay Sulan, hindi ba? Kung gayon, sisimulan ko ng magpunas. Sige, panasan mo. Ang lamig. Malamig. Paano? Papainitin ko ng kaunti. Nakatitig si Miruyo kay Yeming. Lumapit siya at hinalikan siya sa pisngi. Natigilan si Yeming, namula ang mukha. Niyakap mo ako. Hinalikan din kita. Pantay na tayo. Tama nga, sa pagkakataong ito, wala nang utang ang isa't isa sa atin. Ang utang ko sa iyo, habang buhay ko itong hindi mababayaran. Maliban na lang kung, habang buhay, papayag kang hayaan akong magbayad. Magbayad, habang buhay. Ang mga salitang ito, parang may ibang kahulugan. Mas mabuti pang ibahin na lang ang usapan. Coco, malapit nang mag-umaga. Kailangan ko na ring umalis. Tandaan mo, ang tungkol sa Yao Xianjing, hinding-hindi mo dapat sabihin sa pangatlong tao. Sa huli, ito ay isang God-level technique. Naiintindihan na ni Miruyo. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, kasing halaga ng aking buhay. Tingnan ninyo, bakit may isang lalaki na lumalabas mula sa dormitoryo ni Miruyo? Diyos ko, hindi kaya, magkasama sila buong gabi. Huwag ka nang magsalita pa. Ang puso ko, masakit. Lintik. Ang Sui Beauty, may-ari na pala. Kung isang young master mula sa isang aristocratic family ang pinili, ayos pa sana. Bakit, isang kung sinong lalaki lang? Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo akong bugbugin siya. Nakakainis. Kinabukasan, ang balitang si Yeming ay magdamag na nasa kwarto ni Miruyo ay kumalat na sa buong akademya, nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga lalaking mag-aaral ay nagtipon-tipon, hinaranggan ng pinto, nagpahayag na bubugbugin si Yeming ng husto. Yeming, lumabas ka rito para kay Lolo. Ngayon, kapag hindi kita nabugbog, mahihirapan akong pakalmayan ang galit ko. Bilisan mo, lumabas ka rito para tanggapin ang iyong parusa.
Si Yeming ay tamad na makipag-away sa kanila. Pagkatapos, humingi siya ng mahabang leave kay Liu Fei para pumunta sa Crimson Sun Heavenly Cave, na wala sa paningin ng maraming tao. Dalawa, halos 3 buwan ng hiwalay. Bakit hindi pa dumarating si Lan Nhi? Hindi kaya, masyadong abala kaya hindi makatakas. Hay, pansamantala, hindi ko na muna iisipin ng marami. Gamit ang kanyang lakas, tiyak na hindi siya mapapahamak. Master, sa loob ng talisman pitch na ito, mayroong kumikislap na enerhiya ng talisman. Kung lulunukin, sa mga buto at kalamnan, magkakaroon ng mga bakas ng talisman. Mapapalakas ang katawan. Sige, magsisimula na ako ngayon din. Sa sandaling iyon, sa likuran ni Yeming, isang liwanag ang lumitaw. Isang anino ang dahan-daang lumabas. Si Sulan. Tahimik siyang nasa likuran, pinagmamasdan si Yeming. Maraming uri ng talisman sa loob ng talisman pitch. Mayroong Divine Power Talisman, Wisdom Talisman, Violent Power Talisman, Divine Speed Talisman. Ang mga talisman na ito, maaari kayang pagpatong-patungin. Mayroon kayang pinakamataas na limitasyon sa pagtanggap. Sa pagitan ng magkakaibang talisman, magkakaroon kaya ng epekto ng pagtanggi sa isa't isa. Hindi dapat. Ang talisman pitch, ang mahalagang bagay na ito, sa prinsipyo, mas marami kang kainin, mas mabuti. Ang kahinaan lamang, ay kung hindi mo naiintindihan ang Tao of Markings, magdudulot ito ng malaking pag-aaksaya. Noon, sa kaban ng yaman ng Yan Country, nakahanap ako ng isang aklat ng Markings Heaven. Nang pag-aralan ko ang Chaos Arithmetic Scripture, isinabay ko na ring pag-aralan ang Markings Heaven. Hindi ko inaasahan, magagamit pala ito rito. Ngayon, magsisimula na ako. Sa paligid ni Yeming, lumitaw ang iba't ibang kulay. Chaos Arithmetic Scripture, Markings Heaven. Kaliwang braso, Divine Power. Kanang braso, Violent Power. Dalawang hita, Divine Speed. Dibdib, Wisdom Talisman. Seal. Pagkalipas ng 12 oras, ang lakas, tumaas ng 50,000 jin. Ang bilis, tumaas ng 3 beses. Ngunit, ang pinakamalaking nakuha, ay ang pagtaas din ng talino. Dati, ang Taiyi Divine Calculation ko, nasanay ko lamang hanggang minor achievement, mahirap nang umangat pa. Ngayon, sa wakas, mayroon ng kaunting palatandaan ng pag-breakthrough. Sa sandaling iyon, nagsalita si Sulan, hehe. Binabati kita. Binabati kita. Si Mingge, palakas ng palakas. Nagulat si Yeming at lumingon. Lan Nhi. Kailan ka pa dumating? Paliwanag ni Beiming, si Master ay masyadong nakatuon sa cultivation kaya hindi niya alam. Sa totoo lang, noong nagsimula pa lang siyang kumain ng talisman pitch, dumating na siya. Sa totoo lang, gusto nang sabihin ni Beiming kay Master. Ngunit, mukhang nag-aalala siyang maistorbo si Master sa cultivation kaya hindi niya sinabi. Kaya naghintay siya roon ng isang araw at isang gabi. Napakahirap para sa iyo. Pinaghintay kita ng ganoon katagal. Ano naman ang mahirap doon? Basta't nakikita kita, masaya na ako. Oo nga pala. Bakit ka nahuli ng ganito? Hindi ba't nag-usap tayo, na bawat katapusan ng buwan ay magkikita tayo sa Heavenly Cave ng isang beses? Pagkapasok ko sa Zuan Tian Holy Land, hindi nagtagal, isang elder ang tumanggap sa akin bilang direct disciple. Nitong mga panahong ito, sinusuri nila ang aking bloodline. Mukhang, anong, Divine Phoenix Bloodline. Paliwanag ni Beiming, Master. Sa mundo, ang Divine Phoenix Bloodline ay nasa ika-7 ranggo. At saka, ang numero 1, ay ang Chaos Bloodline. Hanggang ngayon, hindi pa ito lumilitaw. Ang Flawless Sacred Body, kasama pa ang Divine Phoenix Bloodline. Ang talento ni Lan Nhi, talagang nakakatakot. Ang ganitong kasyusing pagsusuri, ang iyong Flawless Sacred Body, natatakot akong hindi may tago. Ayos lang. Ang aking master, sa Zuan Tian Holy Land, mayroon din siyang posisyon at reputasyon.
Napakabuti rin niya. Si Senior Gao Fengxian, patago ring nagsabi sa akin, sinabing hindi rin siya masama. Marahil, walang magiging gulo. Kung gayon, mabuti. Mag-focus ka sa cultivation. Ang Zuan Tian Holy Land ay mas malakas kaysa sa East Chi Academy ko ng maraming beses. Hintayin mong makapasok ako sa Azure Dragon Academy. Pupunta ako sa Zuan Tian Holy Land para hanapin ka. Mingge, sa kasalukuyan, ang aking bloodline ay nasuri pa lamang. Hindi pa ito nagigising. Ang proseso ng paggising ng bloodline ay napakahaba. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakapunta para hanapin ka. Ang kailangan natin ay isang mahabang hinaharap. Hindi isang maikling panahon tulad nito. Ang magkahiwalay ng ilang sandali, ano naman iyon? Oo nga pala, Mingge. Pagpunta ko rito, nagdala pa ako ng isang magandang bagay para sa iyo. Ito ay isa sa mga mountain suppressing techniques ng Zuan Tian Holy Land Zuan Tian White Emperor Sword. Zuan Tian White Emperor Sword. Ang sword technique na ito, umiiral pa pala sa mundo. Hindi ba't winasak na ito ng 5 Elements Divine Dynasty? Napakagaling ba ng sword technique na ito? Siyempre, ang 5 Elements Divine Dynasty noon, ginamit ang 5 Elements Sword Cannon bilang pundasyon. Ang Zuan Tian White Emperor Sword ay isa lamang sa mga sword techniques ng 5 Elements Sword Cannon. Sa mga talaan, mayroon pang 4 na set ng sword techniques. Sila ay sina, Yu Tian Black Emperor Sword, Yang Tian Red Emperor Sword, Kang Tian Green Emperor Sword, Diao Tian Yellow Emperor Sword. Ang 5 Elements Divine Dynasty, pagkatapos bumagsak at mawasak, ang 5 Elements Sword Cannon ay nahati sa 5. Sa kaguluhan ng digmaan, nawala na ng walang bakas. Ayon sa alamat, kung may taong makakapag-master ng lahat ng 5 Emperor Swords sa loob ng 5 Elements Sword Cannon, maaaring niyang muling itayo ang lakas ng 5 Elements Divine Dynasty. Lan Nhi. Ibinigay mo sa akin ang ganito kaalagang bagay, hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Zuan Tian Holy Land? Ang sa iyo, ito ay isang Robung's copy lamang. Ayos lang. At saka, ang set ng sword technique na ito. 3,000 taon na, wala pang nakakapag-master nito. Kahit ma-master mo pa ito, marahil ay hindi nila ito makikilala. Ang orihinal na sword technique, sa Zuan Tian Holy Land, pinakamataas na ay may simbolikong kahulugan lamang. 3,000 taon, wala pang nakakapag-master. Kung sa isang maliit na sekta, wala pang nakakapag-master, maiintindihan pa. Ngunit, iyon ay isang Holy Land. Napakaraming henyo, hindi nagawang ma-master ang isang set ng sword technique. Kaya pinasubukan ito sa akin ni Master. Binigyan din ako ng pagkakataong ibigay ito sa iyo. Ako mismo, sinubukan ko na rin. Ang resulta, wala akong paraan para makapasok sa unang hakbang. Sinabi pa sa akin ni Master, sa kasalukuyan, kung pag-uusapan lamang ang sword techniques, ang Sword Lake Holy Land ang numero 1. Ngunit, 3,000 taon na ang nakalilipas, ang sword techniques ng Zuan Tian Holy Land ay mas mataas ng isang antas kaysa sa Sword Lake. Ito ay dahil sa Zuan Tian White Emperor Sword na ito. Noon, mayroon pang isang Sword Saint na gamit ang sword technique na ito, ay nakapatay ng isang martial god. Isang hiwa ng espada, ang lahat ng Diyos ay kailangang umiwas. Ang Sword Saint, kahit gaano pa kalakas, isa lamang siyang martial saint, hindi ba? Nagawa pang tumawid ng antas at pumatay ng martial god. Paliwanag ni Beiming, Master. Sa karamihan ng kaso, ang martial god ay talagang mas malakas kaysa sa martial saint. Ngunit, ang pagkakaiba ng dalawang realms ay hindi naman talaga ganoon kalaki. Lalo na ang mga martial saints na may malalakas na bloodlines, maaari silang tawaging kalahating martial gods. Biglang nagulat si Sulan, Pinapauwi na naman ako ni Master. Mingge, sa susunod na sandali na lang tayo magkita. Pagkasabi noon, agad na siyang umalis. Gamit ang mga alaala ni G. Tianpeng, ngayon,
ang Zuan-Tian Holy Land ay isa sa 3 pinakamahinang Holy Land sa Azure Dragon Empire. Ngayon, mukhang, ang pangunahing dahilan ay nasa Zuan-Tian White Emperor Sword. Nawala ang pangunahing sandata, ang pagbagsak ng sword techniques, ay isang bagay na lamang ng panahon. Hindi ko inaasahan, na makakapagpasya ito sa pag-angat at pagbagsak ng isang Holy Land. Gusto kong tingnan, gaano ba kahirap ang sword technique na ito. Bago sanayin ang Zuan-Tian White Emperor Sword, kailangang matugunan muna ang 3 kondisyon. Una, ang cultivation sa simula, kailangang nasa Martial Master. Kahit lumampas o mas mababa sa realm na ito, hindi ito maaaring sanayin. Pangalawa, ang taong magsasanay ng sword technique na ito, kailangang may perpektong foundation establishment. Kung hindi matutugunan ang kondisyong ito, kung pipiliting sanayin, ang mga meridian sa buong katawan ay mapuputol ng sword chi mismo, babalik sa martial disciple. Pangatlo, ang taong magsasanay. Kailangang may pambihirang talino, kayang matandaan sa isang tingin. Mauunawaan ang pagdados ng daw ng langit. Magkaroon ng pambihirang pangunawa, sabi ni Beiming. Ang mga minor techniques na sinanay ni Master sa Martial Disciple Realm, lahat ay nawawalang kaalaman mula sa Divine Scholar Empire. Maituturing na perpektong foundation establishment. At saka, ang talino mula sa Taiyi Divine Peel at ang Heaven-Earth Treasure Body, higit pa sa sapat para maunawaan. Ang sword technique na ito, medyo angkop kay Master. Ang pagtugon sa mga kondisyon sa itaas, ay pagkakaroon lamang ng kwalipikasyon para sanayin. Kung magagawa bang ma-master o hindi, napakahirap pa ring sabihin. Talagang, nakakatakot ang hirap. Hindi nakapagtataka, na ang Zuan-Tian Holy Land, napakaraming taon na, wala pa ring nagtatagumpay. Sa kasalukuyan, kulang pa ako ng kaunti para sa Martial Master Realm. Ipagpapatuloy ko na lang muna ang pagsasanay ng aking 2 forms sword art. Pagkalipas ng 1 buwan, masipag na nagsanay si Yeming sa Heavenly Cave, ang potensyal ay umangat. Ang Heavenly Killing Steps, Illusion Step Great Achievement. Sa kabaligtaran, ang pag-angat ng realm ay hindi malaki. Master, huwag ka munang magmadali sa pag-angat ng realm. Kung gustong sanayin ang Zuan-Tian White Emperor Sword, mas mahalaga ang pundasyon. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik si Yeming sa East Chi Academy, dahil sa kanyang pagkawala, ang usapin tungkol sa kanyang pagdamag sa silid ni Miruyu, bagamat napakaingay noon, ngunit humupa na rin. Bagamat ngayon, ang Illusion Step ay may malaking tagumpay na, ngunit ang 2-form sword art, mahirap nang umangat pa. Unang subok pa lang. Kung kahit ito, ay hindi ko makita ng malinaw, ano pa kaya ang masasabi tungkol sa Zuan-Tian White Emperor Sword? Ang sword techniques, mas binibigyang diin ang pangunawa sa tunay na laban. Hindi kailangang magmadali si Master Yeming. Sa wakas, naglakas loob ka ng magpakita. Sister Faye, anong nangyari? Tinanong mo pa ako. Bukas na ang laban ng mga first-year student sa akademya. Tapos ikaw, nag-leave ka ng 1 buwan. Gusto mo pa bang pumasok sa elite class? Siyempre gusto ko. Hindi ba't kailangan lang makapasok sa top 10? Inaamin ko, talagang mayroon kang pambihirang potensyal. Ngunit ang ibang mga mag-aaral, hindi rin naman sila putik. Sinabi na nating, karangalan at kahihiyan ay magkasama. Kung ganito, kailangan ko nang mamatay sa gutom kasama ka. Kaya pala, natatakot kang hindi ko sila matatalo. Makalipas ang ilang sandali, sa Library Pavilion, dinala ni Liu Fei si Yeming para makilala ang tagapamahala ng Library Pavilion. Hindi ba't si Fei, ang batang babae? Bakit nagkaroon ka ng libreng oras para bisitahin ang matandang ito? Third Grandpa, alam nyo naman, kamakailan, naging pribadong instructor ako ng isang mag-aaral. Siya nga po iyon. Itong batang ito, nitong mga araw na ito, hindi ko alam kung saan naglalaro. Wala man lang akong pagkakataong turuan siya ng kahit ano. Ngayon, malapit na ang laban, wala akong magawa kundi humanap ng tulong sa inyo.
Itong batang ito, medyo pamilyar ang mukha. Parang, yung batang walang galang na nahuli sa pag-uulat ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na siya pala ay nasa ilalim mo. Siya pala, ang matandang nagbabantay sa tarangkahan. Kaya pala, ang library pavilion ay siya pala ang namamahala. Kaya pala magkakilala kayo. Kung gayon, mas madali na. Third Grandpa, tulungan niyo po ako. Hindi naman ako instructor. Isa lamang akong matandang nagbabantay ng pinto. Paano kita matutulungan? Magbubulag-bulagan lang po kayo. Hayaan niyo siyang pumasok sa library pavilion. Pumili ng angkop na martial technique. Iyon lang po. Pakiusap po. Third Grandpa. Pwede po ba? Dahan-dahan lang sa pag-alog. Ang braso ko, malapit mo nang mabali. Dahil sa iyo, Faye, ang batang babae. Sige, pumili ka na. Tandaan mo, dahan-dahan lang sa pagpili. Huwag mong hayaang makita ka ng iba. Ang mga first-year students, wala silang karapatang pumasok dito. Sa loob, naroon ang iba't ibang mahahalagang aklat ng akademya na nakolekta sa loob ng maraming taon. Kailangang pumili ng maayos. Third Grandpa. Kahit makapili pa siya ng pinakamagaling na martial technique, sa ganoon kaikling panahon, napakahirap din itong ma-master. Gusto ko pa rin siyang dalhin sa isang biyahe sa Legendary Stone Secret Realm. Legendary Stone Secret Realm. Gusto mong makipaglaban siya sa top 50 geniuses ng akademya. May karapatan ba siya? Alam kong hindi niya kayang labanan ang mga abnormal na henyo na iyon. Hindi rin ako umaasa na mapapabilang siya sa kanila. Ngunit, kahit matalo pa siya, ano naman? Ang pakikipaglaban sa mga henyo na iyon, ay isang napakahalagang karanasan. Malaki ang maitutulong nito sa kanya. Pakiusap po, Grandpa, payagan ninyo.